Nagsimula ang storya nang umuwi si Chris, isang dating US Army Special Forces soldier, sa Washington, D.C. matapos ang 10 years na serbisyo. At habang nagmamaneho pa uwi ay nadaanan niya ang isang abandonadong factory na dati ay ipinagmamalaki ng bayan pero ngayon ay tahimik na guho na lang. At malakas ang tama nito sa kanya dahil doon dati nagtatrabaho ang mga tao kasama ang kanyang ama, kaya huminto siya para basahin ang closure notice sa gate at doon siya nilapitan ng town sheriff na nakakilala sa kanya mula pa noon at inalok siya ng sakay pa uwi. Tinanggihan niya sa una pero kalaunan ay pumayag din, at habang umaalis ang patrol car ay ramdam na bumabalik siya sa kanyang pinanggalingan para tumayo ulit ng matatag. Ito ang simula ng walking tall. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ng kanyang kapatid na babae na ngayon ay isang paramedic at sumunod na dumating ang kanilang mga magulang. At sa hapunan ay sinabi ni Chris na uuwi na siya for good at balak magtrabaho sa dating factory. Doon niya nalaman na matagal na pala itong nagsara matapos matanggal sa trabaho ang kanyang ama at hindi lang sinabi sa kanya ng pamilya para hindi siya mabigatan habang nasa serbisyo. At nang gabing iyon ay sinubukan niyang makipag-bonding sa kanyang pamangkin na si Pete pero masungit ang bata at umalis agad. Kinabukasan habang inaayos ni Chris ang front porch ay dumalaw ang dati niyang kaibigang si Ray. Nagkwentuhan sila at sinabi ni Ray na matagal na siyang sober matapos ang mga pinagdaanan niya at inimbitahan si Chris sa isang friendly football game kasama ang mga dating kaibigan. Pumayag si Chris at sa laro ay sumama si Jay Hamilton. Isang mayamang lokal na ang pamilya ay dating may-ari ng lumber mill na bumuhay sa bayan pero ngayon ay may-ari na ng kasino na pumalit dito. Magaspang maglaro ang team ni Jay at walang may lakas ng loob na sumuway sa kanya. Napansin ni Chris si Pete na nasa gilid kasama ang ilang kaina-hinalang teenagers na naninigarilyo at nagbibiro. At habang umiinit ang laro ay tinamaan si Chris ng maruming tackle ni Booth, isa sa mga tauhan ni Jay, na ikinasugat ng kanyang tuhod. Pero nanatiling kalmado si Chris at hindi gumanti, pagkatapos ay inimbitahan sila ni Jay sa kanyang kasino ng gabing iyon. At nang makita ni Chris si Pete na palakad-lakad kasama ang mga kaibigan nito ay binalaan niya ito na lumayo sa gulo pero nginitian lang siya at umalis. Kaya nang gabi ring iyon ay nagtungo sina Chris at Ray sa kasino na puno ng ilaw, musika, sayawan at kasiyahan, sinalubong sila ni Jay at ipinatrito bilang VIPs, at habang nagpapahinga si Chris sa isang private booth ay nakita niya ang isang dancer na si Denny, isang babae mula sa kanyang nakaraan. Pero sa halip na kausapin siya ay tumalikod ito at umalis kaya naguluhan si Chris at bumalik na lang sa gaming floor para samahan muli si Ray. Sa loob ng kasino ay napansin ni Chris ang isang lalaki na nandadaya gamit ang loaded dice kaya pinigilan niya ito. Pero mabilis na lumala ang sitwasyon hanggang dumating ang security at siya ay napaslang sa dami at kinaladkad pababa sa basement. At nang magising siya ay nasa isang madilim na kwarto. Nakatali at napapalibutan ng tatlong lalaki kung saan si Booth, isa sa mga enforcer ni Jay, ay marahas na hinayla ang dog tag sa leeg ni Chris at naglabas ng folding knife. At ang sumunod ay isang brutal na pananakit na iniwan si Chris na duguan at wasak sa isang tulay na halos mamatay na. At makalipas ang ilang oras ay may dumaan na truck driver na nakakita sa kanya at dinala siya agad sa hospital kung saan nagulat ang mga doktor na buhay pa siya at sinabi sa pamilya na malinaw na ang gumawa nito ay gustong patayin siya at bihira ang mabuhay sa ganitong klase ng attack. Matapos ang ilang araw sa hospital ay pinauwi na rin si Chris para magpagaling at buong pamilya niya ang nag-alaga sa kanya araw at gabi. Pati ang pamangkin niyang si Pete ay nagluto para sa kanya at sinamahan siya. At unti-unti ay bumalik ang lakas ni Chris habang makikita siyang nag-day training muli at tinutulak ang sarili para makabangon. Hanggang isang hapon ay dumating mismo si Jay Hamilton sa bahay niya at mayabang na humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang mga tauhan at inalok si Chris ng trabaho bilang head of security ng kasino para patahimikin ang lahat. Pero agad itong tinanggihan ni Chris kahit pa maglabas si Jay ng envelope na puno ng cash at tawagin itong peace offering. Dahil sinabi ni Chris na magsasampa siya ng official report tungkol sa ginawa sa kanya. Kaya nagtungo siya sa sheriff's office pero si Sheriff Watkins ay nagbigay lang ng palusot na walang sapat na ebidensya at ang kasino na lang ang bumubuhay sa ekonomiya ng bayan mula nang magsara ang factory kaya hindi raw pwedeng galawin ito. At walang hiya pa niyang sinabi kay Chris na itigil na lang ang reklamo at umalis. Ngunit kahit bigo ay hindi sumuko si Chris at binalaan ng sheriff na ilalabas niya ang katotohanan. Kinabukasan ay binisita siya ni Denny at nagkaroon sila ng tahimik na usapan tungkol sa pagbagsak ng kanilang hometown at pabiro nitong sinabi na tumakbo siya bilang sheriff na ikinangiti ni Chris at sinabing baka nga gawin niya iyon.
Pero pag-uwi niya ay sinabi ng kanyang ina na na-hospital si Pete dahil sa drug overdose kaya agad silang nagmadali at ipinaliwanag ni Michelle na stable na si Pete pero muntik na itong mamatay at ibinunyag din kung anong substances ang dahilan ng overdose. At kalaunan ay umamin ang mga kaibigan ni Pete na sila ang nagtulak sa kanya na gumamit ng droga, kaya galit na galit si Chris at pinilit malaman kung saan galing ang drugs hanggang sa may isang bata na nanginginig pero matapang na nagsabi na galing iyon sa isang casino security guard. Nang marinig iyon ay parang may naputol sa loob ni Chris kaya binaliwala niya ang pakiusap ng kanyang mga magulang at umuwi agad. Kinuha ang kanyang baril at diretsyong nagmaneho papunta sa casino. Pero bago siya pumasok ay bigla siyang huminto, iniwan ang baril sa truck at sa halip ay kumuha ng isang kahoy na stick at buong tapang na pumasok sa loob. At walang sabi-sabi ay sinimulan niyang wasakin ang lahat ng slot machine habang ang tunog ng nababasag na salamin at gumuguhong metal ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Dumating ang mga guard para pigilan siya pero isa-isa niya silang nilabanan gamit ang stick at ang kanyang mga kamay hanggang sa wala nang makapigil sa kanya. At nang tumahimik ang lahat ay inihagis niya ang stick sa bintana ng opisina ni Jay Hamilton na tuluyang nabasag bago siya mahinahong lumabas at naghintay sa pagdating ng pulis. At di nagtagal ay inaresto siya dahil sa assault at property damage. Makalipas ang ilang araw ay humarap siya sa trial kung saan dumating si Jay kasama ang mga empleyado ng kasino na nagsabing inatake raw sila ni Chris nang walang dahilan at ipininta siya ng prosecution bilang isang marahas na dating sundalo na nawalan ng kontrol. Ngunit habang nakaupo sa tabi ng kanyang lawyer ay napansin ni Chris na may mali dahil ni isang salita ay hindi ito nagsalita at doon niya napagtanto na binayaran ito. Kaya mismo sa loob ng korte ay sinibak niya ang kanyang abogado at iginiit na ipagtanggol ang sarili kahit pa binalaan siya ng judge. At sa harap ng jury ay nagsalita siya mula sa puso. Pinaalala niya ang dating bayan na hindi kailanman papayag sa isang lugar tulad ng kasino ni Jay. Inilantad niya ang corruption, ang droga, at ang mga taong kumikita sa paghihirap ng iba. Sinubukan siyang patahimikin ng korte pero hindi siya umatras at hayagan niyang sinabi na tatakbo siya bilang sheriff at lilinisin ang bayan. At sa isang matinding sandali ay itinaas niya ang manggas at ipinakita ang mga peklat na iniwan ng mga tauhan ni Jay na muntik na pumatay sa kanya upang masigurong hindi na ito mangyari kanino man muli. Kaya natahimik ang buong courtroom at nang lumabas ang verdict ay napatunayang not guilty si Chris na ikinatuwa ng lahat at mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan hanggang sa magsigawan ng mga tao sa lansangan at hikayatin siyang tumakbo bilang sheriff. At matapos manalo sa eleksyon ay opisyal siyang nanumpa bilang bagong sheriff at sa unang umaga niya ay nagmaneho siya ng kanyang pick-up papunta sa police station kung saan sinalubong siya ni Sheriff Watkins na nagsabing tapat ang lahat ng deputy. Pero alam ni Chris ang lalim ng corruption kaya pagpasok niya sa opisina ay agad niyang sinibak ang lahat ng tauhan at nilinis ang buong department, at makalipas ang ilang araw ay makikita pa rin si Jay Hamilton na naglilibot sa bayan sakay ng kanyang Porsche kasama ang girlfriend niya na parang untouchable pa rin. Hinayla ni Chris ang sasakyan ni Jay at binigyan siya ng tahimik pero matalim na babala. Pero nilate lang siya ni Jay at sinubukang suhulan gamit ang pera at yabang. Subalit hindi natinag si Chris at habang papalayo ay binasag niya ang taillight ng Porsche gamit ang kanyang baton at malamig na sinabing ayusin niya ito mag-isa dahil sira na. At determinado na buuin muli ang kanyang team ay pinuntahan ni Chris ang dati niyang kaibigang si Ray at inalok na maging deputy. Tinanggihan siya nito sa una dahil patuloy pa rin ang laban niya sa alak at pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Pero ipinaliwanag ni Chris na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang kailangan niya dahil alam ni Ray kung paano lumaban at tumindig muli para sa tama. Kaya kalaunan ay pumayag din siya at magkasama nilang sinimulan ng pagbuwag sa criminal empire ni Jay isa-isa. At unang target nila ang drug trade ng bayan kung saan tinulungan ni Ray si Chris na tukuyin ang pangunahing dealer na walang iba kundi si Booth. At sa isang search ay nakakita si Ray ng packet ng drugs na nakatago sa medyas ni Booth. Pero nang tumanggi itong magsalita ay sinira nila ang kanyang sasakyan sa repair shop habang hinahanap ang karagdagang ebidensya kahit wala silang nakuha. Kaya nagbanta si Booth ng paghihiganti at sinabing babalikan sila ng kanyang mga kaibigan. Pero nanatiling kalmado si Chris at ipinakulong si Booth hanggang magsabi ito ng totoo. Kahit na nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya kaya ipinabantay niya si Ray sa bahay nila habang siya ay nanatili sa station ng magdamag. At nang gabing iyon ay dumating si Denny dala ang pagkain at saglit na naging payapa ang lahat.
Ngunit kinaumagahan ay sumabog ang kaguluhan nang makita ni Chris na nasusunog ang kanyang patrol car at kasunod nito ay pinaulanan ng bala ang buong building ng sheriff's office ng mga tauhan ni Jay at grupo ni Booth na walang pakialam kahit sino ang tamaan pati si Booth na nakakulong pa. Kaya agad iniligtas ni Chris si Denny at pagkatapos ay tumakbo siya sa selda ni Booth na takot at sa wakas ay umamin na si Jay mismo ang pinanggagalingan ng droga at ginagamit ang dating lumber factory bilang lihim na drug lab. Pero bago pa siya makapagsalita ng higit ay pinatay siya ng isa sa mga tauhan ni Jay, kaya sinimulan ni Chris ang matinding laban at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban sa naglalagablab na police station, habang sa bahay naman ni Chris ay biglang inatake ng mga tauhan ni Jay si Ray na nagbabantay at kahit tinamaan siya ng bala ay patuloy pa rin siyang lumaban kahit sugatan. Dahil sa tindi ng adrenaline ay buong lakas na lumaban si Ray at sinaksak ang isa sa mga umatake. At nang may isa pang sumugod para tumulong ay napabagsak niya rin ito. At ilang sandali pa ay dumating si Chris sa gitna ng kaguluhan ngunit dahil nasa fight mode pa si Ray ay aksidente niya rin itong nasugatan. At nang kumalma ang lahat ay siniguro muna ni Chris na ligtas ang kanyang pamilya bago niya hinarap ang pinagmulan ng lahat ng karahasan kung saan naghihintay si Jay sa loob ng lugar. At sa wakas ay nagkaharap ang dalawa pero bago pa makagalaw si Chris ay pinaandar ni Jay ang isang trap na muntik na siyang mahulog sa bangin kaya sa isang iglap ay hinayla ni Chris si Jay pababa at sabay silang bumagsak sa mga guho kung saan napilayan ang kanyang binti. Mabilis na nakabangon si Jay at hinabol siya hanggang sa kagubatan kung saan parehong sugatan at pagod na sila pero walang umatras. Gumamit si Jay ng mabigat na palakol habang si Chris ay lumaban gamit lamang ang anumang mapulot niya sa lupa. At sa kabila ng lahat ay napabagsak ni Chris si Jay sa isang marahas at desperadong laban. At matapos iyon ay nakahandusay si Jay habang si Chris ay pilay man ay nanatiling nakatayo at sinabing tapos na ang laban at haharap na si Jay sa hustisya. At sa mga sumunod na pangyayari ay kinuha ni na Chris at Ray ang dating kasino ni Jay at ginawang isang maayos at kapaki-pakinabang na lugar at muli ring binuksan ang lumang lumber mill na siyang puso ng bayan na muling nagbigay ng marangal na trabaho sa mga tao. At ang aral ng storya ay kapag ang ekonomiya ng bayan ay nakadepende sa isang madilim na kasino ay panahon na para itigil ang sugal at tumindig laban sa kasamaan tulad ng ginawa ni Chris.